Pagpapala ba ito na matatawag o problema? Liza, paano kung sakali na mabuntis kita? Magtataka si Roldan, baka malaman niya na hindi niya anak yun sa ad niya. Paano niya malalaman, Ninong, kung hindi nga namin alam sino sa amin ang may problema? Kapag mabuntis mo ako, Ninong, ibig sabihin baog si Roldan. Pero hindi na mahalaga sa akin yun. Ang importante sa akin ay magkaroon ako ng anak na ipapangalan sa amin at si Roldan. Ang kikilalaning ama. Paliwanag ni Litza. Hindi rin malalaman ni Roldan na hindi sa kanya ang bata dahil hindi pa naman kami nagpapatingin sa doktor. Iyon ang plano at naiisip ni Liza dahil hindi niya alam na nagpatingin na ang asawa niya dahil sa mga sinabi ni Liza ay nakapag-isip-isip si Mang Ben. Kung parehas ng hiling ang mag-asawa ay mababawasan ang pag-aalala niya. Ang nais ni Roldan ay galawin niya si Liza paglasing na ito. At nakakakonsensya dahil lalabas na parang nirape niya ito. Pero ngayon maging si Liza ay humiling din sa kanya ay siya naman ang may naisip na plano. Mabilis tamaan ng alak si Roldan at bilin nito sa kanya na kung sakaling mauna siyang nalasing kesa sa asawa, ay ituloy daw nito ang pakikipag-inuman dito hanggang sa nalasing na din ito. Sa kanya gagawin ang plano. At pagkatapos na daw siya nagalawin si Liza, ay gisingin daw siya para tumabi sa asawa. Para daw sakaling may maalala ito na may gumalaw sa kanya, ay iisipin nito sa siya iyon ay hindi ang kanyang ninong. Pero naisip ni Mang Ben na wag nang sundin ang bilin ni Roldan. Hindi na niya kailangan pang lasingin si Liza para magalaw niya, dahil ito mismo ay humiling sa kanya na galawin at buntisin. Pabor yun sa kanilang tatlo. Mapagbibigyan niya ang hiling ng mag-asawa at maging ang nais ng katawan niya, ay mapagbibigyan niya din. Maangkin niya si Liza ng gising at walang pagtutol. Kalahating oras pa ang lumipas ay dumating na sila Roldan at Mang Romeo kasama si aking Adel. Kumain muna sila sabay-sabay at matapos ay nagpahinga lang ng konti at hinanda na ang inumin. Masaya ang naging selebrasyon. Masayang kwentuhan at inuman. Aba Roldan, Liza, kailan niyo ba ako bibigyan ng apo ha? Abay baka mamaya ay hindi na ako abutan ng magiging anak ninyo. Saad ni Aling Adel sa mag-asawa. Nagkatinginan lang ang mag-asawa. Maya-maya ay si Mang Ben ang nagsalita. Alam mo kumare, wag kang mainip dahil dadating din yan. Sa katingin sa asawa. Tsaka matagal ka pang mabubuhay, kumare, biro pa nito. Hay naku kumpare, gusto ko lang bago ako mawala ay makita ko man lang ang apo ko. Hayaan nyo na ipagtapos nitong inuman ay gagawa na kami ni Liza, di ba mahal saan naman ni Roldan? Napangiti lang si Liza at napatingin sa ninong Ben nila. Si Mang Romeo naman ay tahimik lang na nakikinig sa mga pinag-usapan nila. Isang oras pa ay nagpaalam na si Aling Adel. O paano pare, iiwan ko na kayo dito at uuwi na ako. Sa bahay na ako matutulog at baka maistorbo ko pa ang mag-asawa, biro pa nito. Mang Romeo, pakihatid mo na si Mare, utos ni Mang Ben. Sige ho, at magpapaalam na din ako sa inyo. Pagkahatid ko kay Aling Adel ay diretso na ako sa kubo ko ani Mang Romeo. Naiwan ang tatlo na nagiinuman pa din. Napapagitnaan ni Mang Ben at Liza si Roldan. May tama na din ito. Oh, mahal, mukhang hindi mo binabawasan ang laman ng baso mo ah. Ang linaw na kulay tubig na saad ni Roldan sa asawa. Oo nga naman Liza, inumin mo na yan. At bitter day naman ng asawa mo. Kaya dapat sabayan mo kami sa inuman. Pakunwaring saad ni Mang Ben. Nagkatinginan pa ang dalawa sabay ngiti na may pakahulugan. Nagkakaunawaan ang tinginan ng dalawa habang si Roldan naman ay tiwala na malalasing niya ang asawa at magagawa ng ninong niya ang plano na sipingan ito habang tulog at walang malay. Ang hindi alam ni Roldan ay simula pa lang ng inuman ay dinadaya na siya ng asawa. Nagbukod ito ng baso at tuwing malilingat siya ay tinatapon niyon ni Liza. Kung hindi man maitapon ay halos kalahating oras naman kung tumagay ito. Batid ni Aling Adel at Mang Romeo ang ginagawa ni Liza dahil una pa lang ay sinabi na nito na gusto siyang painumin ni Roldan. Pero ayaw niya talaga. Nais niya lang itong pagbigyan dahil kaarawan nito at ayaw niyang magtampo. Hindi rin nagtagal ay tuluyan nang nawalan ng malay si Roldan dahil sa kalasingan. Napapahiga na ito sa sofa kaya tumayo na si Mang Ben para akayin sana sa silid pero pinigil siya ni Liza. Ninong, hayaan mo na lang muna siya dyan. Bahagyang nagtaka si Mang Ben. Bakit Liza, tanong nito? Hindi sumagot si Liza, pumasok siya sa silid at nilabas ang kumot para sa asawa. Inayos niya yon para makahiga na si Roldan. Doon ay naunawaan ni Mang Ben ang gusto ni Liza. Nais nito na masolo nila ang silid at magawa ang pagniniig sa mismong kama ng mag-asawa. Nang masiguro na tulog na si Roldan ay inaya ni Liza si Mang Ben sa silid. Halatang sabik na sumama ang matanda. Papasok pa lang sila ay panay na ang yapos sa baywang ni Liza. At nang makapasok ay agad nitong sinara ang pinto. Niyakap at pinaghahalikan agad ang asawa ng inaanak. At doon nga ay naganap ang una nilang pagniniig. Makailang ulit inangkin ni Mang Ben ang asawa ng mahal niyang inaanak. At dahil ang nais nito ay makabuo,
ay sa loob niya nilabas ang lahat. Hindi na mabilang kung ilang beses nilang naabot ang tugatog hanggang sa makatulog na si Liza dahil sa pagod. Si Mang Ben naman ay lumabas upang tignan si Roldan. Tulog na tulog pa din ito at naghihilik pa. Binuhat niya ito papasok sa silid, ihiniga sa kama at inalisan ng damit at short. Pang-ibaba lang ang itinira niyang suot nito. Iyon kasi ang bilin nito at usapan din nila. Na matapos na galawin si Liza ay gisingin niya ito at palipatin sa tabi ni Liza. At kung sakaling hindi siya magising ay buhatin at itabi kay Liza sa kahubaran ng damit. Si Liza din ay natulog ng walang saplot kundi pang ibaba. Iyon naman ang usapan nila ng asawa ng inaanak. Matapos na sila ay magpakaligya ay matutulog si Liza at saka ihihiga ni Mang Ben sa tabi niya ang asawa. Walang kaalam-alam si Liza sa plano ng asawa niya at ni Mang Ben. Ganon din si Roldan, wala siyang alam sa usapan ng asawa at ng ninong niya. Wala siyang alam na inangkin pala ng ninong niya ang asawa ng gising ito at sarap at naligayahan pa ito. Matapos ngang maisawa ang lahat ng plano ay agad na ding umalis si Mang Ben sa farm at matagal na naman hindi pumasyal doon. Nagkakausap lang ang magninong kapag tumatawag si Roldan at mag-u-update tungkol sa farm at para kamustahin na din ang ninong Ben niya. Ilang buwan lang ang lumipas ay nakumpirma ni Liza na nagdadalang tao siya. Tuwang-tuwa si Roldan. Tumawag ito sa kanyang ninong upang sabihin ang magandang balita. Natuwa naman ang matanda para sa kanyang inaanak. Masaya siya dahil magiging masaya na ang mag-asawa. Masaya siya dahil magkakaanak na din siya sa babaeng lubos din niyang pinagpantasyahan. Ngunit may bahagi sa puso niya na malungkot dahil hindi niya maaring angkinin ang bata. Hindi siya maaring magpakilala bilang anak nito. At mas lalong hindi na niya maari pang maangkin si Liza. Naangkin man niya ang katawan nito, noon ay batid niya na si Roldan talaga tunay na mahal nito. Dahil nagawa nitong ipagamit ang katawan, mabigay lang sa asawa ang pinapangarap na anak. Mabilis na lumipas ang mga buwan at dumating na ang araw ng kapanganakan ni Liza. Nasa ospital sila nang tawagan ni Roldan ang ninong niya. Ninong, sa wakas manganganak na si Liza. Maraming salamat talaga, Ninong, sa napakalaking pabor na binigay niyo. Masaya ako para sa inyo, Roldan, saad ng matanda. Ninong, gusto mo ay dumalaw ka dito bukas para makita mo ang apo mo o ang anak mo o anak natin, ang nalilito pang saad ni Roldan. Hindi ko sigurado, Roldan, pero hayaan mo at pipilitin ko. Kinagabihan ng araw na iyon ay nagsilang ng batang lalaki si Liza. Abot langit ang saya ni Roldan at maging si Aling Adele ay tuwang-tuwa dahil sa wakas ay may apo na siya. Kinabukasan ay inaasahan ni Roldan na dadalaw ang kanyang ninong Ben. Ngunit lumipas ang maghapon ay hindi ito nagpakita. Maging tawag ay wala ito. Sinubukan niyang tawagan ngunit hindi ito sumasagot. Nais magtampo ni Roldan dito pero naisip niya na baka may personal na dahilan bakit ayaw dalawin ang kanilang anak. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga pape sa ospital si Roldan, ay napansin nito si Ma'am Gromeo na lumabas ng emergency room para bang balisa at hindi mapakali. Nagtaka siya at agad niya itong nilapitan at tinanong, "Mang Romeo, anong ginagawa niyo dito? Di ba't biniling ko sa inyo ang farm dahil? Baka ilang araw kami bago makauwi." Malungkot ang mukha nito na nagsalita. Roldan, ang ninong mo tumaas daw ang dugo kaya sinugod dito ng kapitbahay. Ayon pa dito ay pumunta daw sa farm ang kapitbahay at kaibigan din ni Mang Ben para ipaalam na nasa ospital ito. Nabigla si Roldan at agad tinungo ang pinto ng emergency room. Ngunit pinigilan siya ng nurse na pumasok. Nang mga sandaling yun pala ay kasalukuyang nire-revive ang kangang ninong. Ilang minuto silang naghintay hanggang sa lumabas ang doktor at tinanong kung sino sa kanila ang kamag-anak. Tumayo si Roldan at lumapit dito. "Sorry sir, hindi na kinaya ng pasyente, saad nito." Napaupo muli si Roldan at bumuhos ng tuluyan ang luha niya. Hinimas-himas na lang siya ni Mang Romeo sa likod. Ilang araw pa bago makalabas ng ospital si Liza at ang baby nila. Hindi muna pinaalam ni Roldan ang nangyari sa kanyang ninong. Pero sa huling araw ng lamay, ay naipasya na ni Roldan na ipagtapat sa asawa ang totoo. Umiyak ng husto si Liza. Alam niya sa sarili niya na nagkaroon din ito ng kaunting puwang sa puso niya. At dahil ito ang ama ng kanyang anak, nang malibing si Mang Ben ay may ibinigay si Mang Romeo na papel sa mag-asawa. Titulo iyon ng lupa o ng farm at nakapangalan iyon kay Roldan. Ibinigay daw ito ni Mang Ben kay Mang Romeo ilang araw bago ito bawian ng buhay. Ang sabi nito ay ibigay iyon sa inaanak kung sakali na siya ay mawala. Tumulo ang luha ng mag-asawa. Abot ang pasasalamat sa kanilang ninong na hanggang sa huli ay kinabukasan nila ang inisip. Nanatiling lihim kay Liza ang plano ni Roldan at Mang Ben. At nanatili ding lihim kay Roldan ang hiling ni Liza sa kanyang ninong. Pero para sa kanilang dalawa, higit pa sa anumang yaman o ari-arian ang iniwan sa kanila ng kanilang ninong Ben. Yun ay ang anak nila na binigyan nila ng pangalang Ben.